Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa Simply Talk is Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Bato. At ganun din po yung mga witnesses para sa impeachment trial ni Pusit. Mukhang handang-handa na po ang mga prosecutor mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, may God bless our country, may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So mga kababayan, ito pong si Senator Bato ay naging kaalyado na ni Chis Escudero. Nakahanap po ng kakampi si Escudero sa katauhan po ni Senator Bato, the Puncher de la Rosa. Sabi po diyan sa balita ng GMA News Online, Bato says he supports Chis call regarding BP Sara impeachment trial. Ano ba yung ginawa ni Escudero? Naglabas na po ng panuntunan o timeline si Chis Escudero kung kailan pwedeng maganap ang impeachment trial kay Pusit. At doon may mga special order din po siya na gumawa siya ng parang grupo na magpapasinaya dyan, no, sa impeachment trial ni Pusit. Talagang naninindigan po si Chis Escudero na walang mangyayaring impeachment trial nitong 19th Congress. Kasi kinakailangan po talagang may sesyon ang Senado. Ganon din po ang kinumpirma ni former Senator Franklin Diron. Sabi niya lang po dyan sa Politico, Senate cannot act on Sara Duterte's impeachment case until session resume. O yun po yun. Wala ka pong magagawa hanggat hindi magpatawag ng special session ng Pangulo dahil kailangan makonstitute ang impeachment court or makombine ang Senate into an impeachment court through a formal motion in plenary. Yun po. Kailangan mo ng sesyon. Ayaw magpatawag ng Pangulo ng special session kasi mali-label ang palasyo na pro-impeachment. Ang sabi na lang ng Pangulo, dapat ang Senado ang mag-request sa amin. Ang sabi naman ni Chis, kailangan sabihan ako ng Pangulo. Nagtuturuan sila, nagbabatuhan sila. So, ang ginawa ni Chis, pinanindigan niya. Kahit na ano pang sabihin ng mga pro-impeachment dyan, yung mga portwit ninyo o whatever, no, hindi ako matitinag. No? Sinabi niya na nga, never. Kayo mga partisan kayo. Kayo mga anti-Duterte kayo. Pro-impeachment kayo. Kami hindi. Ang Senado dapat fair. Kasi sila ang magiging judge. Sila ang mga juror, tatanggapin nila yung mga ebidensyang iprepresenta, titingnan nila kung may katuturan o wala. Ito pa sabi ni Drilon, punta lang tayo kay Drilon. So ngayon walang plenary dahil sa recess, kaya po ang kailangan na gawin ay magpatawag ang Pangulo ng special session para magkaroon po ng pagkakataon na mahir itong article of impeachment. Sa ngayon po, walang magagawa. O talaga, walang magagawa. Nagsabi na po ang palasyo. Hindi sila ang mag-go-go signal kasi magiging bias Tatamaan dito ang Pangulo na naman. Yan na naman tayo mga kababayan. Sisisihin na naman ng Pangulo dyan. Ngayon, sinusuportahan po ni Bato yan. Umalyado si Bato sa Chis Escudero. Bakit? Si Bato balat sibuyas Diba? Si Coco Pimentel talagang binibira niya si Escudero. Ano ang sabi ni Bato? Ang daya naman nila, no? Sila nangangampanya kami mag-session sa impeachment trial. Ano ang sabi ni Coco sa kanya? Nagsenador ka. Yan ang mandato mo. Ngayon, nung naglabas po ng pronouncement, itong si Chis Escudero, naglabas siya ng timeline kung kailang gagawin yung impeachment. Magsisimula po July 30. Sabi niya, no, kasi may session na, may new Congress na. Sinusuportahan po ni Bato. I'm following the lead of our Senate President. I presume alam niya yung ginagawa niya. Ayan. I'm supporting his effort dahil nga, kung baga, pinaninindigan niya yung kanyang pinaniniwalang tama at saka yung sinasabi niya na
pinipreserve niya ang integridad ng Senado. Ay nako, sa tingin po ng mga pro-impeachment, walang integridad ang Senado. Walang integridad si Escudero. Pero sa tingin ni Escudero, siya ang tama. Kasi siya ang Senate President eh. One against too many. Yung sinasabi niyong forthwith na nakalagay sa Constitution, hindi po yun pinapahalaga ni Escudero. Ang pinapahalaga niya, yung paniniwala niya na dapat may sesyon ang Senado. Si Drilon sabi niya ganun din para maipresenta sa plenary. 'Di ba? Eh wala eh. The rules state that they have to be in recess. So papalo niya yung recess. 'Di ba? Oh, hindi naman sinabing forthwith ano na. Ganito na agad pagkahawak mo nung sabi niya pagkahawak mo ng impeachment documents, bukas o makalawa andyan na impeachment court. Eh yun ang mga paliwanag niya, hindi pwede. 'Di ba? At kahit maano pang ipag-utos ng korte, ng Supreme Court, pwede o hindi niya sundin yun. Kasi nagbigay siya ng instances, mga kababayan. O. Kaya, naninindigan si Escudero sa sinabi niya at yun din ang pinaniniwala ni Bato. Kumampi siya kay Escudero kasi tama-tama kay Bato yan. Kung July 30, tapos na ang kampanya, tapos na eleksyon, o may panahon si Bato na mag-concentrate sa pangangampanya na pinapasahod nyo ng ilang libong piso. Diba? Mangampanya lang. O, sa loob ng February, March, April, 3 months. 3 months nyong pasasahurin almost what? 1 million pesos. Pero nangampanya lang. Walang na ipasang batas, mga kababayan. O, di ba? Nakakahiya. Ganyan po ang ating mga mambabatas. Mga personal interest lang yung advocate. Hindi kayang gawin ang minandato sa kanila tulad ng sinasabi ni Coco Pimentel. Senador ka ng bayan. May mandato ka, magtrabaho ka para sa bayan. Pero yung pangangampanya, pagtatrabaho ba para sa bayan yan? Hindi. Pang personal interest lang yan, mga kababayan. O now, eto namang mga prosecutor para sa impeachment trial ni Pusit dyan sa Senado ay sinasabing ang mga witnesses, yung mga nakalap nilang witnesses ay already vetted. Ibig sabihin na na-CI na nila, no? Na background check na nila, mga kababayan. Vetted na eh, no? Ito po sabi dito ni ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon. One of 11 members said the panel was at least 90% done with its preparation even if the Senate has yet to convene for the proceedings. Probably we are 90 to 95% done with preparation. Kasi yung mga testigo naman, of course, nasala na rin natin yan sa mga naging pagdinig sa Kongreso. We already have the names of the witnesses. So yung mga witnesses dito, sabi niya, nakita na natin, nalaman na natin kung sino sila during the mga hearings na ginawa sa Kongreso. Pinag-aaralan namin kung magdadagdag pa kami o kung enough na yung mga taong yung bilang aming testigo rito sa impeachment case. Ay dagdagan nyo pa, kailangan. Sabi nga ni Hontiveros, ni Escudero, sorry naman po sabi po ni Escudero, ang advice niya sa mga prosecutors, ito mga mambabatas, mangalap na lang kayo ng ebidensya, mag-aral kayo, pinaringgam pa kayo, mag-aral kayo, mangalap kayo ng ebidensya kaysa kayo ng ngawa. Ayun, wala namang kayong magagawa dahil nakaset na siya. Hindi niya bubuksan ng impeachment trial ng 19th Congress. Ayan, kaya siguro, ito na lang ginagawa ng mga prosecutors. Aside from testimonial evidences, Bungalon said House prosecutors also have documentary evidence against the Pusit. We are prepared to prosecute in those 7 articles. We are preparing our documentary evidence and we have a list of the witnesses to be presented in order to corroborate or substantiate the allegation against Vice President. Tama nga naman, mga kababayan. Galingan nyo po galingan ninyo. Kaya maganda ito. Kung hindi man ngayong 19th Congress, antayin na lang natin yung sinasabi ni Escudero. Pero tatatak kay Escudero yan. Kung sakaling merong kang ambisyon, nagpakatambaluslos ka na. Kasi tatatak ito sa mga pro-impeachment. Lalabas at lalabas ang ginawa ni Escudero. Hindi pwedeng hindi nagsusulat, no? Hindi pwedeng hindi magsulat ang mga pro-impeachment. Lalo na yung mga progressive group. Yari ka. Pag may ambisyon ka sa national government,
maging presidente, vice presidente in the future elections? Lalabas itong kalokohan mo. Pero ang sabi ni Escudero, wala daw siyang inkling, wala sa panlasa niya maging vice presidente in case si Pusit ay ma-impeach. Eh, hindi naman siguro ikaw ang kukunin ng presidente. Mahiya ka naman. Di ba? Kasi ang presidente po ang mamimili, magno-nominate among the Congress. Kung sino yung napili, sila ang pagbobotohan. Sila magboboto kung sino ang next vice president. Hindi po yung line of succession. Okay, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.